Nagtapos ang ating kwento kung saan humiling dito si Hyun-soo sa kanyang senior upang dalhin niya ang kanyang disciple sa kanilang expedition. Pagkatapos nila magpulong ay dumiretso na sila sa tahanan ni Elder Hyun-soo upang doon pasamantala pagpalipas ng gabi. Nagsalita naman dito si Chien Heo na isang komportableng lugar nga raw para sa mga bisita upang manatili sa Mount Hua. Sa halip daw na manatili sa isang maginhawang lugar, mas gusto niyang manatili sa lugar ni Hyun-soo dahil napakaganda nga raw ng tanawin dito. Wika naman ni Master Hyun-soo na malabo nga daw ang kanilang daanan dahil sa yamog kaya sundan lang daw sila nito ng maigi. Sumagot naman dito si Chien Heo na huwag na daw ito mag-abala. Nagsalita naman dito ulit si Chien Heo na ang ganda raw talaga ng Mount Hua lalong-lalo na sa landscape nito. Naiinggit daw siya dito kay Hyun-soo. Alam daw niyang tinitingnan ito ang magandang tanawin araw-araw. Wika naman dito ni Hyun-soo na nabalitaan din daw niya na maganda din ang tanawin sa sekta ng Modang. Sagot naman dito ni Chien Heo na paano daw ito maihahambing sa Mount Hua. Ang pagpapakita raw sa isang tao ng tanawin ng Mount Hua ay katulad ng pagpapakita sa kanila ang pinakadakilang kayamanan nito. Napansin naman dito ni Han-soo kung baldado ba daw ang paa sa ating bida. Kahit nga daw na normal ang katawan nito ay mas mahirap raw na abutin na mabigyan ng mataas na posisyon sa martial world kaysa sa butas ng karayom. Ganyan raw ang mundo ng martial arts. Mas mahirapan daw ito na makuha ang mataas na posisyon habang baldado ang paa nito. Dagdag niya dito kung bakit nga daw naging disciple ito ng scholar. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa tahanan ni Hyun-soo. Patuloy pa rin namangha dito si Chien Heo dagdag niya dito na napakagandang tirahan nga daw ito. Magandang ideya raw para sa kanya na hilingin na manatili sa iyong lugar. Nagsalita naman dito ang ating bida na aalis daw muna siya upang kukuha ng kanilang makakain. Pinaupo naman dito ni Hyun-soo si Chien Heo at maghintay lang daw muna ito ng kaunti. Tumawa naman dito si Chien Heo sabay sabi na huwag na lang daw gawin yun umupo lang daw sila sabay bunot sa kanyang dinala na alak. Dagdag niya dito na ang ganda nga daw ng tanawin at ang sarap ng hangin kaya bakit daw sila kakain. Ang pag-inom daw ng kanyang dinala na alak ay sapat na. Sumagot naman dito si Hyun-soo na hindi raw siya umiinom. Sagot naman dito ni Chien Heo na hindi daw sila umiinom ng alak, umiinom lang daw sila ng kalikasan. Wika naman dito ni Hyun-soo na iyon daw ay isang kakaibang tukso. Makikita naman dito na paalis na ang ating bida kasama si Han-soo nagsalita naman dito si Han-soo na humihingi daw siya ng tawad dahil sa kanyang master. Wika naman ng ating bida na wala lang raw iyon at huwag itong mag-alala. Makikita dito na namimitas na sila ng prutas habang nagtanong naman dito si Han-soo na kailan daw pumasok sa Mount Hua ang ating bida. Sagot naman nito na 6 na taon na raw ang nakaraan. Wika naman ni Han-soo na medyo kamakailan lang daw. Dagdag niya dito na hindi ba daw ito nag-iisa. Pakiramdam daw niya ay magiging malungkot ang mag-isa sa liblib na lugar na ito. Sagot naman ng ating bida na okay lang daw dahil kasama niya ang kanyang master. Dagdag niya dito na dapat na daw silang bumalik baka hinihintay na ito ng kanyang master. Makikita dito na pauwi na sila habang kakatapos lang nito namitas ng prutas. Nag-isip naman dito sa sarili si Hyun-soo ang relasyon daw sa pagitan ni Damho at Mount Hua ay mukhang hindi maganda. Silang dalawa lang daw ng kanyang master ang magkasama. Lumipat naman ang eksena kung saan sila ay nakarating na sa kanilang master. Makikita dito ang kanyang master na lasing na habang tinawag dito ang ating bida. Siya raw ay napasubre ng inom ng alak. Sumagot naman ang ating bida kung ayos lang ba ito. Wika naman ng kanyang master na bakit daw si Damho ay umiikot, bigla naman itong bumagsak sa kalasinggan. Nagsalita naman dito si Chien Heo na hindi daw niya ito gaanong pinainom at nakatatlong shot lang daw ito. Nanghingi naman dito si Chien Heo ng paumanhin sa ating bida. Sagot naman ng ating bida na wala lang daw iyon. Isasama niya raw ang kanyang master sa loob upang makapagpahinga na ito. Napasabi naman dito si Chien Heo na nakakahiya nga raw at wala siyang masabi. Nagsalita naman ang kanyang disciple na dapat na rin daw itong bawasan ang pag-inom nito sa alak.
Nagtanong naman dito si Yun Soha sa kanyang master kung saan ito pupunta. Wika naman ng kanyang master na kailangan lang daw niya mapag-isip ng matino. Nagtanong naman dito ang kanyang master sa kanyang disciple kung ano daw ang kanyang masasabi sa ating bida. Sagot naman ni Yun Soha na parang normal lang daw ito sa kanya. Sagot naman ng kanyang master kung bakit naman daw. Wika dito ng kanyang disciple na bagamat baldado ang paa nito ay tila hindi ito gaanong nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Dagdag niya dito na bagamat medyo malamig ang pagkatao nito ay hindi naman daw ito banta. Napasabi naman dito ang kanyang master na wala daw muwang ang kanyang disciple. Sagot naman ng kanyang disciple kung anong ibig sabihin ng kanyang master. Tinuro naman dito ng kanyang master ang malaking bato kung nakikita ba ng kanyang disciple ang bilog na iginuhit sa gitna nito. Ang maliit na target na iyon ay kailangan na matamaan gamit lamang ang isang atake sa pamamagitan ng pagtalon ng malakas gamit ang mga paa nito. Ang guhit na linya naman ay aabot ng 20 talampakan ng layo mula sa boulder. Dagdag niya dito na ang batang iyon raw ay hindi isang taong nangangailangan ng proteksyon gaya ng iniisip mo. Paano ka makaramdam ng simpatiya sa isang taong nagsanay ng mahigit 10,000 beses? Nabigla naman dito si Yun Soha habang napabigkas ito ng 10,000 beses. Dagdag ng kanyang master na ito talaga ang Mount Hua, kasing taas ito ng kalaliman. Hindi naman nakapaniwala dito si Yun Soha sa kanyang nasaksihan habang napasabi ito sa sarili kung sinuntok ba daw nito ng ating bida ang bagay na iyon ng mahigit 10,000 beses. Bakit hanggang ngayon daw hindi niya napansin ang ganoong katibayan? Napansin niya lang daw kung paano ito naglalambing ng nanginginig ang paa nito habang naglalakad, nang makilala niya raw ang isang normal na martial artist mula sa sekta ng Madang, pinagmamasdan niya itong mabuti. Ang kanilang muscle structure at ang hugis ng kanilang katawan, sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang katawan, masasabi niya dito kung anong uri ng martial arts ang ginagamit nito kung gaano ito kalaki. Yan raw kanyang kasanayan. Sa kanyang pag-iisip raw ay naintindihan niya ito kung paano siya dinala ng kanyang master sa lugar na ito. Sa Chuyin Palace, may nagsasabi dito na bilisan na daw ang paghahanda. Aalis na raw sila kaagad. Makikita dito na nagbigay galang ang mga disciple dito kay Elder Hyun So. Nagsalita dito si Mokyang kay Elder Hyun So na samahan raw nila ito. Wika naman dito ni Elder Hyun So kung sasama daw ba sila sa pag-alis nila. Sumagot naman dito si Mokyang na siya daw at si Mogyong ang maggagabay sa kanya upang ligtas ito sa kanilang paglalakbay. Napaisip naman dito si Elder Hyun So, sa isang paglalakbay raw kung saan maaaring naghihintay sa kanila ang hindi masasabing mga panganib. Uutusan daw nila ang mga taong ito upang sasama sa kanya. Dagdag niya dito na ang kanyang senior raw ay nag-isip sa bagay na ito. Tinawag naman dito ang pangalan ni Hyun So sa kanyang senior kung makakatulong raw ito sa paglaki ng Mount Hua, handa siyang gawin ang lahat dito. Tinawag naman ni Hyun So ang kanyang disciple na si Dam Ho upang pumunta ito sa kanya. Nagtanong naman dito si Mogyong sa ating bida kung sasama din ba ito. Sagot naman sa ating bida sa kanyang senior na gusto siyang sasama dito. Wika naman ni Anggayong kay Elder Hyun So na masyadong delikado raw na isama nila si Dam Ho, mas makakabuti daw nito na manatili sa Mount Hua. Ang pagmasid daw nito ay mahirap na trabaho. Kung may mangyari raw habang nandoon sila ay hindi nila ito mababantayan. Pinatigil naman dito ni Mokyang si Anggayong ano daw ang pinagsasabi nito sa harap ng kanilang elder. Sumagot naman dito si Anggayong sinasabi niya lang raw nito ang katotohanan. Agad naman dito humingi ng paumanhin si Mokyang sa kanilang elder. Nagsalita naman dito si Elder Hyun So na naghihintay na raw sa kanila si Changgeo Jin-in. Maghanda raw ang lahat dahil sila ay aalis na. Makita dito na paalis na sila patungo sa Chianyang. Nagsalita naman dito ulit si Elder Hyun So na ang susunod daw nila hintuan ay Chianyang, hindi raw sila magpapahinga hanggat hindi nila ito mararating. Pinakita dito na si Mokyang ang tumatayo na leader sa kanilang pangkat. Lumipas ang mga araw sa kanilang paglalakbay ay narating na nila dito ang lugar ng Chianyang at pasamantala silang nanuluyan sa Yungangjiang.
Nagsalita dito si Chen Heo kay Hanso Jin-in, ito raw ang lugar kung saan sila magkikita-kita sa Jeongnam sect. Nagtanong naman dito si Hyun-soo na kung may kaugnayan ba raw ito sa kanilang sekta ng Madang. Sagot naman dito si Chen Heo na may isang insidente raw na nangyari kaya mayroon ang may-ari ng Yongangjang na utang na loob sa kanila. Kaya raw naging cooperative ito sa kanila. Nagsalita naman dito si Mokyang ang Shanxi raw ay naging Mount Hua domain noong sinaunang panahon. Hindi daw niya akalain na ibang sekta ang maglalagay ng post dito. Sagot naman dito ni On-gyung na ganyan daw naging mahina ang impluensya ng Mount Hua. Sagot naman dito ni Mokyang na pumasok na nga raw sila. Makikita dito na nakapasok na sila lahat sa loob ng Yongangjang. May nagsalita naman dito na masaya raw siyang makilala ang lahat, siya raw si Chang Wang, bumati naman ito agad sa kanyang senior brother na si Chen Heo. Nagtanong naman dito si Chen Heo kung ano raw ang nangyari sa trabaho nito sa Jeongnam sect. Sumagot naman dito si Chen Wang na maganda naman raw ang kahinatnan. Pinuri man ito ni Chen Heo na magandang araw ang nagawa nito. Inanunsyo naman dito ni Chen Wang ang kanyang mga kasamahan upang ipaalam dito na dumating na raw ang pinakadakilang martial artist ng sekta ng Madang, na tinatawag ng mga tao na pinakadakilang estremador ng rehiyon ng Hubei, si Changgeo Jin-in. Tinawag naman dito ni Chen Heo ang dalawa na dapat pumunta ito upang batiin dito si Chen Heo Jin-in. Binati na nga dito ng dalawa sabay sabi na karangalan daw na makilala nila ito. Isang hindi masusukat na karangalan ang mabati nila ang pinakadakilang estremador ng sekta ng Madang. Makikita naman dito na pinakilala ni Chen Heo sa lahat si Hanso at Mokyang na galing sa Mount Hua. Nagsalita naman sa sarili si Jium Hanzo, ang Mount Hua daw ay isang magaspang na sekta na nagtakda ng tahanan nito sa Shanxi, kung saan ginawa rin nila ito pareho. Bumati naman dito si Yim Junhua ng Jeongnam sect. Nakakatuwa raw na batiin nila ang kanilang mga kapitbahay. Nagpakilala naman sa isa't isa si Mokyang at Jium Junhua. Napasabi naman dito si Jium Junhua sa sarili na si Mokyang raw ay ang pinakamahusay na disipulo ng Mount Hua. Wika naman dito si Mokyang sa sarili na si Jium Jeongnam raw ang taong pag-asa ng sektang Jeongnam. Pagkatapos nila magkakilala ay nagsalita dito si Chang Wang na sabay daw silang aalis dito at bago daw iyon ay mag-inuman muna sila. Sumagot naman dito ang tatlo na magandang ideya daw. Lumipat naman ang eksena sa ating bida kung saan nakatingin ito sa bundok ng Taebaek. Dahil daw sa taas nito makikita dito ang hugis mula sa malayo. Wika ng ating bida na gusto daw niya puntahan ang tirahan ng kanyang pamilya. Nagsalita naman dito ang kanyang master na dapat daw ay buo ang loob ng puso nito baka ito ay magsisi kung dadaanan niya lang ang lugar na iyon. Dagdag niya dito na may natitira pa daw na oras upang makapunta ito doon at makabalik. Nagpasalamat naman dito ang ating bida sa kanyang master dagdag niya dito na sisiguraduhin daw niyang hindi mahuhuli at babalik siya ng maaga. Lumabas naman ang ating bida at nagtanong ito sa bantay upang manghiram ng isang kabayo. Pumayag naman dito ang bantay dahil daw inutusan sila ng kanilang Panginoon na tulungan sila sa abot ng kanilang makakaya. Dagdag niya dito na kailangan ibabalik nito ang hiniram na kabayo bago sumapit ang gabi. Sumang-ayon naman dito ang ating bida. Habang nakasakay na ang ating bida sa kabayo napaisip siya dito na lagi daw sinasabi sa kanyang ama na hanapin ang bundok ng Taebaek at gamitin ito upang mahanap ang kanyang daan pauwi sa kanila kung sakaling mawala ito. Sinabi din dito sa kanya na kung gagawin daw niya iyon ay mahahanap niya ang daan pauwi. Ginabayan sa ating bida ang kabayo papunta sa bundok ng Taebaek. First time niyang sumakay ng kabayo, ngunit walang bakas ng takot sa mga mata nito. Hindi nagtagal ay narating na ang ating bida sa lugar kung saan siya dati nakatira. Sabi niya dito na ito daw ay isang lugar na puno ng mga alaala ng mga sumusunod sa kanyang ama sa paligid. Maraming taon na ang lumipas ngunit naalala niya ito pati ang mga puno na nasa gilid ng kalsada. Ito daw ay natatakpan ng damo at mga guho ngunit sa isang pagkakataon ang mga tao raw ay nanirahan dito. Tiningnan naman sa ating bida ang mga nawasak na tahanan habang napasabi ito sa kanyang ama, ina at kapatid na nakauwi na raw siya. Binigkas naman niya dito ang kanyang ama sabay luhod,
hindi raw niya maintindihan kung bakit kailangan ng kanyang pamilya ang mamatay. Mahigit 100 tao raw ang pinaslang habang walang nag-abala dito na alamin kung sino ang nasa likod nito. Binigkas naman niya ulit dito ang kanyang ama, gumawa raw siya ng desisyon upang ipaghihiganti niya ito. Paglipas ng umaga ay nagmadali na silang umalis sakay sa kanilang kabayo upang makapunta agad sa Inn of Weary Travelers upang makita at matanong nila ang nasabing isang survivor tungkol sa insidente kung ang demon sect ba ang may kapakanan sa pagpaslang sa nasabing mga ngalakal. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Inn of Weary Travelers. Habang nakarating na sila ay may nagsalita dito isa sa kanila na magiging alerto raw ang lahat sa pagbabantay kahit sila ay makapasok sa loob upang makapaghanda kung sakaling may sumalakay na kalaban. Nagsalita naman dito si On Gyung, narinig daw niya na ang lugar na ito ay ang pahingahan sa lahat ng mga mangangalakal na naglalakbay sa Western Region. Dagdag niya dito na hindi na raw sila makabalik sa Mount Hua sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 buong taon kapag umalis sila sa lugar na ito. Napasabi naman dito si Mokyang kung mamalasin daw sila baka hindi na sila makabalik pa. Ito raw ay ang gate na kumukonekta sa labas ng mundo. Lumipat naman ang eksena sa ating bida kung saan nagsalita dito si Chien Heo kay Hyun So. Kailangan daw nila makita si Him ang survivor kung saan ito ang nagdala ng sulat sa lugar na ito. Nagtanong naman dito si Hanso kung buhay pa ba ito. Wika naman dito ni Chien Heo na nawalan raw sila ng kontak dito simula nang natanggap ang sulat na ibinigay nito. Kailangan raw nila itong makita agad upang dalhin sila nito sa lugar kung saan naganap ang labanan sa Magyo. Dagdag niya dito na dapat niya daw muna payagan ang kanyang mga alagad na magpahinga muna habang hahanapin niya ito. Sumagot naman dito si Hyun So na nauunawaan niya daw ito at mag-ingat ito. Nagsalita naman dito si Hyun So sa ating bida na wala raw silang ideya kung ano ang hinaharap, magpahinga na daw muna sila. Habang nakapasok na sila sa kanilang tinutuluyan ay may nagsalita dito isa sa kanilang kasamahan. Paano nga daw ang ating bida ay naging unang disipulo sa Mount Hua sa lampan nitong binti? Sumagot naman dito ang kanyang katabi na hindi ba daw nito alam na tinatawag nila itong waddling moth sa Mount Hua, sa madaling salita isang aso na hindi makatakbo. Lumipat naman ang eksena sa ating bida kung saan nagsalita dito ang kanyang master. Sabi niya dito na nakakatakot nga raw ang mundong ito. Ang paghusga sa iba ay puro sa hitsura. Humingi naman dito ng paumanhin ang ating bida na ikinalulungkot niya daw ito dahil hindi daw siya sapat. Sagot naman ng kanyang master na wala raw siyang silbi bilang master dahil wala raw siyang nagawa dahil hanggang rito daw ay trinato ito ng masama. Sumagot naman ang ating bida na may lungkot sa sarili na okay lang daw siya. Nag-isip naman dito ang kanyang master na kailangan daw niya magdesisyon para umasenso ang ating bida. Tinawag niya ang ating bida sabay sabi na ang Mount Hua daw ay sapat na matangkad para saksakin ang kalangitan ngunit hindi ito sapat na lawak para yakapin ang ating bida. Wala raw siyang magagawa kundi ilibing sa Mount Hua, gustuhin man niya ito o hindi, pero iba daw ang ating bida. Wika naman ng ating bida na ano daw ang gagawin ng kanyang master. Sumagot naman dito ang kanyang master na kung tatanggihan daw ang ating bida ng Mount Hua ay walang dahilan para maging devoted siya dito. Kapag natapos na daw ang kanilang trabaho gusto niya na tuklasin ng ating bida ang mundo. Wika naman ng ating bida sa kanyang master na ano daw ang pinagsasabi nito. Sabi naman ng kanyang master na kailangan daw nito hanapin ang kalayaan. Walang dahilan daw para mag-alala ito tungkol dito. Ang Mount Hua ay ang Mount Hua, siya raw ay siya, babalik na lang daw ito kapag nakakuha na ng hindi matitinag na pagpapasya. Kapag daw ang determinasyon nito ay hindi matitinag ng marahas na bugzo ng Mount Hua, siya daw at ang kanyang disciple ay makakapagsalo sa inuman. Lumipat naman ang eksena kay Chien Heo kung saan nakapasok na ito sa silid. Nagsalita naman siya dito na alam daw niya na nanunood ito sa kanya, siya daw ay si Mod ang Chenggeo. Hindi na daw ito kailangang matakot at lumabas na ito. Makikita dito na may nagbukas na pintuan sa sahig. Tinawag ito ni Chien Heo na okay lang ba ito habang nakalabas na dito si Him at nagbigay galang ito. Nagsalita dito si Him kay Chien Heo na okay lang daw siya ngunit ang kanyang mga kakampi sa ahensya ay namatay lahat.
Nilapitan naman ito ni Qianheo at nagpasalamat na nakaligtas ito. Nagsalita naman dito si Him na alam daw niya kung saan matagpuan ang base ng Demon Sect dahil minanmanan nila ito. Wika naman ni Qianheo kung ganun daw ay puntahan nila agad iyon upang makapaghiganti sila sa kanilang mga kasamahan na napaslang. Napaiyak naman dito si Him na wala na ang kaliwang braso nito at nagsasabi na ang lahat raw ng nasa Northern Road Escort Agency ay patay na. Bigyan daw siya nito ng pagkakataong ipaghiganti ang kanilang pagkamatay. Lumipat naman ang eksena kay Anggayong na nagmamadali itong pumunta sa lokasyon ng kanilang elder na si Hyunso upang ipaalam nito na sila raw ay aalis na para sa labanan at ito ay utos ni Qianheo. Nagulat naman dito si Hyunso habang napatanong ito na masyado daw itong madali lalong-lalo na daw sa sitwasyon ng oras nila. Wika naman ni Angyung na urgent daw at kailangan na nilang maghanda kaagad. Nagsalita naman dito si Hyunso kay Damho na maghanda daw ito upang sumama sa labanan. Sumang-ayon naman dito ang ating bida. Nagsalita naman dito si Angyung na hindi daw dapat pumunta ang ating bida at manatili lamang ito dahil magiging sagabal lang daw ito sa kanilang laban. Wika naman ng ating bida na hindi daw niya maaaring hayaan ang kanyang master na mapunta sa panganib na mag-isa. Nagalit naman dito si Angyung matigas raw ang ulo nito kung ganun raw ay dapat itong mag-ingat at huwag itong pabigat sa kanila. Hindi nagtagal ay nagsiyalisa na sila sakay sa kanilang kabayo upang salakayin ang Demon Sect sa nasabing lugar. May nagsalita naman dito na alam daw nila ang lokasyon ng kanilang lungga. Kailangan raw nilang makaalis sa Human Pass bago sila makita ng mortal nilang kaaway. Lumipat naman ang eksena sa Skylock Hill kung saan ito ang lungga ng Demon Sect. May nagsalita naman dito habang tinatawag ang kanyang boss. Sumagot naman ang kanyang boss kung ano nga raw ang problema. Sumagot naman ito na mayroon daw mga kalaban na paparating. Wika naman dito ng kanyang boss na dahil nga daw ito sa kanilang nakaraang labanan. Dagdag niya dito na mayroon sigurong nakatakas na survivor upang ito ay magsumbong sa iba't ibang sekta. Nagsalita naman dito ang kanyang boss na di ba daw si Captain Jong ang humawak sa pagtugis doon. Humingi naman ng patawad ito sa kanyang boss. Nagsalita ulit ang kanyang boss na sino nga daw ang mga ito upang labanan sila. Sagot naman ng isa na ang mga ito nga daw ay ang Mount Hua Sect, Madang Sect at Jeongnam Sect. Wika naman ng kanyang boss na kung ang tatlong kasama sa siyam na dakilang sekta daw ay tinutugis sila siguro daw ay hindi magtatagal ay madatnan sila nito. Kung ang siyam na dakilang sekta raw ay magkakasama para sila ay labanan o di kaya ang buong mundo tiyak siya na wala silang kakayahan na lakas upang labanan nila ito. Kaya ang magandang gawin nga raw muna ay iwasan nila ito at umalis dahil hindi pa sapat ang kanilang hukbo dito. Sumagot naman ang kanyang alagad na kung ganun nga raw ay isusuko na lang nila ang kanilang Skylock Hill sa mga ito. Wika naman ng kanyang boss sa ngayon daw ay kailangan nilang gawin ito. Ang tanging pag-iwas muna daw ang kailangan nilang gawin dahil hindi pa sila handa dito at hindi nila inaasahan na maagang mangyayari ito. Dagdag niya dito kung ganun daw ay mas mabuti na mag-iwan sila ng patibong sa kanilang paparating na bisita kung iwanan man lang nila ang kanilang base. Sumang-ayon naman dito ang kanyang alagad at napasabi na magandang idea nga daw. Lumipat naman ang eksena kung saan nakarating na sila sa Skylock Hill. Nagsalita naman ang survivor na si Yin na ito na raw ang lugar. Sumagot naman dito si Qianheo na sure ba daw ito kung ito ba ang base ng kanilang kaaway. Wika naman dito ni Yin na sure daw siya dahil nakita niya mismo ang mga ito sa kanyang mga mata. Nagsalita naman dito si Qianheo na kung ang lugar nga daw ay tinitirahan mayroon daw itong bakas na karaniwang palatandaan subalit wala raw siyang nakita dito. Sa palagay daw niya ay ito ang pagpapatunay kung gaano kaingat ang kanilang kaaway. Ang daan nga daw ay makitid kailangan nilang maglakad papasok. Habang nakababa na sila sa kanilang sinakyan na kabayo ay may sumigaw dito na kanilang kasamahan na may nakita daw silang bakas ng kalisa. Tiningnan naman nila ito lahat habang nagsalita dito si Mokyang na maging alerto daw ang lahat at protektahan ng ating bida at second-rate disciple ang kanilang elder na si Hyunso. Sumang-ayon naman dito ang ating bida. Nagsalita naman dito si Mokyang sa kanilang elder na kung makumpirma nila na ito ang Demon Sect ay kailangang aalis sila agad.
Dagdag niya dito na ito daw ay utos ng kanyang master. Hayaan lang daw nito na ang Mud ang sect, Jongnam sect at sila ang lumaban at unahin ang kaligtasan nito kahit anong mangyari. Kung magkaroon na daw ng labanan huwag itong mag-alinlangan na umalis agad. Sumang-ayon naman dito si Elder Hyun-soo kahit labag sa kanyang kalooban. Makikita naman dito na nagyabang ang kanilang kasamahan na sekta na nanabik nga daw sila sa labanan, tingnan nga lang daw nila kung may ibubuga ang kanilang kalaban. Nagsalita naman dito ang isa na kung nagawa daw niyang mapatay ang mga ito ay sure siyang tutunog ang kanyang pangalan sa buong gangho. Nagsalita naman ang isa na papatayin daw niya ng isang atake ang leader ng demon sect. Nagulat naman dito ang kasama nito ano raw ang narinig nila na ingay. Makikita dito na may paparating na atake sa kanila. Natama naman dito sa dibdib ang isa nilang kasamahan at tumagos ito. Sumigaw naman dito si Chien Heo na ito daw ay ambush habang sinangga niya dito ang atake ng kalaban. Sumigaw naman ang iba dito na umiwas daw ang mga ito habang naghanda sila sa laban. Ang iba naman ay sumigaw na ito daw ay bitag habang ang iba naman ay napamura at nagpanik. Natama naman dito ang isa nilang kasamahan at bumagsak ito. Napamura naman dito si Chien Heo habang naghanda ito sa labanan. Makikita naman dito na lumabas ang kanilang kaaway habang nagsalita dito si Chien Heo na kumalma nga daw ang lahat. Nagsalita naman dito si Chien Heo na ang mga ito ba daw ay demon sect. Sumagot naman dito si Yin na hindi daw siya nagkamali, ito daw ang umatake sa kanila at ninakaw ang kanilang kalakal. Dagdag niya dito na ipaghigant daw niya ang kanyang kasamahan. Tumawa naman dito ang tumayong leader at inutusan nito ang kanyang mga alagad na simulan na ang laban. Makikita dito na nauna sumalakay si Yin habang ang iba naman ay naghanda na upang sumabak sa laban. Sumigaw naman dito si Chien Heo na patumbahin nga daw nila ang lahat at ipakita sa kanila kung gaano sila kagaling sa pakikipaglaban. Makikita naman dito na natama ni Yim ang ulo ng kalaban habang nangingilit ito sa galit. Sa ibang banda naman ay nagsimula na ang salpukan na sa kanilang sandata. Sa grupo naman ni Mokyang ay naghanda na sa paparating na kalaban. Wika naman ni Mokyang dito na kailangan daw ang kanilang Elder Hyun-soo ay safe ito. Sumang-ayon naman dito ang kanyang kasama na protektahan nga daw nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Pinakita naman dito ang kalaban habang nagsalita ito na ipakita daw nila kung gaano sila kalakas. Lumipat naman dito kay Mokyang, makikita dito na may dalawang kalaban sa kanyang likod habang ito ay aatake sa kanya. Wika naman dito ni Mokyang na pinaghandaan daw niyang pumutol ng isang tao sa isang punto. Hindi daw niya alam ang pakiramdam kung nasa kalagitnaan ng laban, patawarin nga daw siya ng Panginoon. Ang lahat nga daw na ito ay para sa kapayapaan ng gangho. Makikita dito na natama ni Mokyang sa dibdib ang kanyang kalaban at ikinamatay ito.